plano ng US military na intercept ng Chinese fighter jets sa East China ang mga mapagkakasunduan. Red carpet treatment, inaasahang sasalubong kay Pangulong Duterte sa kanyang official visit sa Russia. Pinaka-scary na talagang nakakatakot na open pit sa buong Pilipinas. Pinsalang iiwan ng Tampakan Mining Project sa South Cotabato kasing lawak ng 700 football fields ayon kay dating Environment Secretary Gina Lopez. DNR, pag-aaralan daw muli ang mga detalye ng proyekto. Ilang immigration officers sa NAIA nagsuot ng pulang armbands para manawagang ibigay ang kanilang mga benepisyo. Matapos ipatupad ang anti-distracted driving law, ban sa pag-angkas ng mga maliliit na bata sa mga motorsiklo, sinimulan ngayong araw. At Gilas Pilipinas, pasok sa FIBA Asia Cup matapos iuwi ang kampyonato sa Siyaba. Na namang nagkatensyon sa pagitan ng Amerika at China. Yan ay matapos ma-intercept ng dalawang fighter jet ng China ang isang eroplano ng Amerika sa East China Sea. Ang mga ganitong insidente ang gusto sanang maiwasan sa pamagitan ng pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. Kompleto na raw ang draft framework para sa Code of Conduct sa pagitan ng China at ng ASEAN member countries. Pero ang Taiwan na may inaangkinding bahagi ng South China Sea at tila na etsapuera sa mga pag-uusap, hindi raw kikilalanin ang anumang mapagkakasunduan. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, gumugulong na nga ang bilateral consultation mechanism sa pagitan ng China at Pilipinas kung saan nga tatalakayin ang territorial dispute ng China at Pilipinas at kung saan inaasahan ding babanggitin ng Pilipinas ang tungkol sa mga ginawang reclamation at militarization ng China sa West Philippine Sea. Pero sabi ni DFA Secretary Alan Peter Cayetano ay hindi naman daw matatanda ang halos isang buwan na nakararaan, sinita rin ng China ang eroplanong sinakyan mismo ng matataas na opisyal ng ating Department of National Defense. Papunta sila noon sa Pag-asa Island na bahagi naman ng teritoryo ng Pilipinas. Ang mga insidenteng tulad nito, inaasahang maiiwasan sa binubuong Code of Conduct sa South China Sea. Nakompleto na raw ang draft ng framework nito. Ayon sa DFA, laman ito ang mga kasunduan sa pagitan ng ASEAN leaders at ng China. Sa Agosto, ipipresenta ito sa ASEAN Foreign Ministers at kinatawan ng China. Naniniwala naman si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na magiging makabuluhan at epektibo ang binubuong Code of Conduct. Yun nga lang, mukhang malabo raw na maging legally binding ito tulad ng isinusulong ng maraming bansa. Definitely, it should be binding. Okay? Now, the question of is it legally binding? Ang question dyan, pag meron hindi sumunod, saang korte pupunta? At yung bansang hindi sumunod, respetuhin ba niya yung korte na yon? So we're all trying to avoid not only war but instability. Pero ngayon pa lang, nagsabi na ang Taiwan na hindi nila kikilalanin at susundin ang Code of Conduct. Isa ang Taiwan sa mga umaangkin sa ilang bahagi ng South China Sea. Pero dahil hindi sila isinama sa bilateral consultation mechanism, hindi raw sila obligadong sumunod sa mga napagkasunduan. Legally speaking, if Taiwan is not in the consultation, there is no obligation for Taiwan to abide by the result, the outcome of the consultation. Gumugulong na ngayon ang bilateral consultative meeting ng Pilipinas at ng China. Sabi ng Malacanang, posibleng mabanggit sa pulong ang paglalagay ng rocket launchers ng China sa pinag-aagawang Kagitingan Reef. Eventually, yung lahat ng issues na nababasa nyo will form part of the consultation. But initially, it's really building of mutual trust, di ba? Ang instructions natin, instructions ng Pangulo, di ba? We will fight for our territory and we will not give up a single inch of our soil or our waters. Kinukumpirma din ng Department of Foreign Affairs ang matagumpay umanong pagmimina ng China ng combustible ice. Sa hilagang bahagi ng South China Sea, ang combustible ice ay isang uri ng clean energy. Give us a few days because we're getting intelligence report from our allies but also from other sources para yung situation on the ground, hindi speculation. Isa rin sa mga tinututukan ni Secretary Cayetano ngayon ang proseso ng pagkuha at pagpaparenew ng passport.
Daan-daang libong passport applicants ang naghihintay na makakuha ng appointment. Sa mga susunod na araw, maglalabas daw ng rekomendasyon ng DFA kaugnay ng pila sa passport application. Nauna nang inirekomenda na gawing 10 taon ang validity ng passport imbes na 5 taon lang tulad ng sa kasalukuyan. Jessica, yung problema nga daw sa passport, ang unang target na asikasuhin ng Department of Foreign Affairs, sabi ni Secretary Cayetano. Pero pagkatapos nga niyan ay pupunta nga si Secretary Cayetano sa Russia bilang first time niyang dadalo bilang isang pinakamataas na diplomat ng bansa sa kanyang unang foreign trip doon. Pagbalik daw niya ay makikipagpulong naman siya sa ambassador ng European Union dito sa Pilipinas upang ayusin daw yung gusot na tila rocky relationship ng Pilipinas at ang European Union. Balikan lang natin yung tungkol doon sa DOC, doon sa pagbuo ng framework ng COC. Sabi ng ilang analyst na nakausap natin, Jessica, it looks like a repacked declaration of conduct. Parang watered down na rin daw yan. At gaya nga ng mga nabanggit na rin ng ibang analyst, parang ang dating para saan pa, lalo pat nakapagtayo na rin naman daw ang China ng maraming reclamation at militarization sa West Philippine Sea. Jessica? JP, unahin muna natin itong intercept ng China sa isang eroplano ng Amerika, no, military plane. Nasa lugar ba ang pagsita ng China base sa nakuha mong impormasyon? Nasa lugar ba ang China sa pagsisita nito sa Amerika? Kasi ang sabi yata ng Amerika, international airspace na raw yung kanilang pinasok. Pero bakit pa sila sinita ng China? And if I remember correctly, hindi ito ang unang pagkakataon na may ganitong paninitang ginawa ng China. Kahit ngayong eroplano ng Defense Secretary natin, nung pumunta dun sa pinakamalaking isla na claim ng Pilipinas, yung Pag-asa sa Spratlys, di ba inano rin nila, sinita rin nila? Yes, Jessica, according sa mga reports, base din sa mga nakita natin, doon sa mga inilabas ng mga tagapagsalita mula sa side ng US, they are insisting na nasa lugar sila, they are exercising their free of flight when they conducted that activity. And tama, this is not the first time na sinita ng China ang isang ginawang kumbaga aerial activity ng Amerika. Matatandaan noon, meron din silang merong bumagsak noon sa isang na kinonfiscate pa ng China na parang isang gadget ng US, na surveillance gadget ng US, at nagkaroon pa nga ng malaking issue dyan, but later on naibalik din. Ilan nga yan sa mga target na maiwasan na rin sana pag nabuo daw yung COC, pero syempre hindi naman claimant ang United States sa South China Sea. At ang isa pinakamainam nga daw na gawin talaga ngayon, sabi ng mga analysts, ay talagang for China to stop insisting yung kanilang pagpigil sa pagdaan na pag-exercise ng freedom of navigation at free of flight sa South China Sea dahil napakaraming bansang apektado dyan. Okay, patungkol naman dito sa Code of Conduct na binuo ng China at ng ASEAN. Yun nga lang, parang hindi ito inclusive, no? Kasi ang Taiwan ngayon umaalma kasi claimant country rin sila, hindi naman sila nasama diyan. Seryosong problema ba ito para sa ASEAN at China, JP? Yes, kasi considering na ang Taiwan, meron din silang as we speak, meron silang 4 na isla na ino-occupy na according sa kanila, meron din silang sariling claims dyan. Although sinasabi ng Taiwan, complicated siya kasi because of the One China policy, para lang din maipaliwanag natin sa viewer kung bakit siya hindi isinasama ng China sa mga meeting, sa mga bilateral consultation. Dahil as far as China is concerned, parte ng kanilang bansa ang Taiwan. Taiwan naman says hindi dapat sila i-represent ng China dahil Taiwan, para sa kanila, hindi naman daw sila hindi daw pareho ng pulisiya ng China ang kanilang pulisiya. Sinasabi nila hindi sila uma-agree sa ginagawang militarization at reclamation ng China sa South China Sea. It could be a looming problem according sa mga analysts dahil kapag sinabi nga ng Taiwan hindi nila i-honor yan, ang dating ngayon yan, para saan pa yung binubuo nilang Code of Conduct, gayong sa umpisa pa lang hindi pa nga nabubuo, considering na napakatagal na itong dapat natapos na, ay meron na nga nagsasabing wala rin naman siyang o hindi rin naman siya susundin. JP, isa pang
kailangan sagutin nila, no? Hindi kaya moot and academic or belated na masyado itong Code of Conduct. Kayo ng China kasi, di ba, nakapagtayo na ng mga islands, na militarize na nila ito, at nakapag-mina na rin sila nung tinatawag na combustible ice, kung totoo yung kanila inilathala, no? Kasi sila mismo ang nagyabang niyan na nakamina na sila. Although sabi ni Secretary Cayetano, kailangan pa raw i-confirm yan. Pero parang ang dami na nilang nagawa, and then ngayon palang magkakaroon ng Code of Conduct. Hindi ba nalamangan naman ng sobra yung ibang bansa katulad ng Pilipinas? Kaya nga dati, Jessica, kung babalikan lang natin, meron ding mga reports na nagsasabi na isinusulong naman na ilagay doon sa Code of Conduct na nagawin ay yung demilitarization. O kumbaga yung paano ba pwedeng pag-usapan na tanggalin pa ba yun? Kaya pa bang tanggalin yung mga construction na yun? Which is, according sa mga analysts, imposibleng mangyari na yun. So, pinaka pwedeng gawin na lang talaga doon ay mag-stop na talaga kung talagang susundin, kung maisasama yun sa matatapos na Code of Conduct na binubuo ng ASEAN at ng China. Ang pinakalayunin na lang talaga doon ay mag-stop na, wala nang pressures na mga galing from China. China can no longer say na pag lumipad ang Pilipinas, kung let's say sa Pag-asa, na maglalabas sila ng statement na illegal yung ginagawa nila. So yung mga ganung bagay, Jessica. Pero as far as reclamation is concerned, kung makipagbabasihan naman, Jessica, yung mga ibinabalita natin sa napakatagal na panahon na, talagang halos buo na, syudad na nga yung laki. Meron pa kasi laki ng San Juan, kasi may mga airports na yung mga reclaimed areas dyan. So parang wala na rin talaga, ayon sa mga analysts, Jessica. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Kasado na ang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia sa susunod na linggo, na tugon sa imbitasyon ni Russian President Vladimir Putin. Inaasahang lalagdaan ng Pilipinas at ng Russia ang ilang kasunduan, hindi lang sa kalakalan, kundi maging sa depensa at seguridad. May report si Joseph Moro. Red carpet ang inasahang pagsalubong ng Russia kay Pangulong Duterte sa kanyang official visit doon mula May 23 hanggang 26. Mismong si Russian President Vladimir Putin ang nag-imbita sa Pangulo. 2 beses na nakita sina Duterte at Putin. Noong una ay sa APEC Summit sa Peru, kung saan sinabi pa ni Duterte na idol niya ang Russian President. At nito lamang nakaraang linggo sa Belt and Road Forum sa Beijing. Enero pangaraw sana gusto ng Russian President na makita si Duterte, pero busy ang schedule ng Pangulo at malamig pa doon. Kasama ng Pangulo ang kanyang common law wife na si Hanalet Avancena. 2 lungsod ang pupuntahan ng Pangulo, ang Moscow at St. Petersburg. Sa Moscow, magkakaroon ng bilateral meeting ang Pangulo at si Putin sa May 25. Inaasahang pirma ang 2 bansa ng kasunduang may kaugnayan sa defense, security, legal assistance, trade and investment at ligtas na paggamit ng nuclear energy. Magsasalita din ang Pangulo sa prestiyosang Moscow State Institute of International Relations. In that event, we expect the President to articulate his administration's commitment to pursue an independent foreign policy that is anchored foremost on national interest considerations. Sa St. Petersburg naman, iwe-welcome ang Pangulo sa isang palasyo doon at bibisita siya sa isang pagawaan ng barko. Magsasalita rin siya sa isang business forum. Ayon sa DFA, isa sa mga pinaka-inaasahan sa Russia visit ng Pangulo ay siyempre ang pakikidaupang-palad niya sa Filipino community doon. Ayon sa DFA, may 5,000 mga Pilipino doon at ngayon pa nga lamang daw ay kinailangan na nilang maghanap ng mas malaking venue para rito. Pero hindi pa man nakakatuntong ng Russia ang Pangulo, may magandang balita na naghihintay sa kanya doon. Nitong Miyerkules, pinakawalan ng 14 na Pilipinong nahuli dahil daw sa kasong illegal recruitment. May 3 iba pang iniimbestigahan. Sabi ng DFA, kung gusto, maaaring sumabay sila sa Pangulo na umuwi ng Pilipinas. Well, the President has offered that if they would like to come back to the Philippines, then the President will extend all facilities, maybe including offering a ride for them to come back to Manila. Bago umalis ng Pangulo sa susunod na linggo, ililunsad naman ang isang television show, ang Mula sa Masa para sa Masa, ngayong Biyernes. Co-host ng Pangulo ang PDV Director for Operations at reporter ni si Rocky Ignacio. Joseph Morong, GMA News. Singlawak ng 700 football fields
Ganito raw kalaki ang Tampakan Mining Project sa South Cotabato na mariing tinututulan ni dating Environment Secretary Gina Lopez. Pag-aaralan naman daw muli ng DENR ang proyekto. Samantala, ipinatigil naman ng DENR ang pagpuputol ng puno sa isang minahan sa Brooks Point sa Palawan. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, isa nga ang Tampakan Mine sa South Cotabato sa mga minahang ipinasara ng DENR sa ilalim ni nooy Secretary Gina Lopez at laman pa rin ng kanyang mga batikos kahit hindi na siya kalihim ng DENR. Pero ngayong nagbago na ang liderato ng DENR, ang tanong, ano na kaya ang mangyayari sa proyekto? Sa video na in-upload ni dating DENR Secretary Gina Lopez sa kanyang Facebook page kamakalawa, muli na naman niyang binatikos ang $5.9 billion na Tampakan Mine Project sa South Cotabato. This is Tampakan. Ito yung pinaka-scary na talagang nakakatakot na open pit sa buong Pilipinas na talagang nakakatakot at sobrang nakakatakot. Bakit? Grabe little, if anything at all. Sa isang mock-up na ipinakita ni Lopez sa video, tatamaan daw ng naturang minahan na anyay 700 football fields ang laki. Hindi lang ang gubat at lupaing sakop ng ancestral domain, kundi pati na rin ang water source ng komunidad. So ano mangyayari ngayon? Yung tubig na imbes pupunta sa lahat ng komunidad dyan, ano mangyayari? Pupunta yung tubig dito sa isang sobrang malaking open pit at kukunin nila yung tubig, gagamitin nila na libre, walang bayad. At aalisin nila kasi gusto nila yung minerals. Okay. Yung tubig na yan, alam mo, we're gonna have a big water shortage on 2030. Yung tubig na yan na dapat para sa mga probinsya, there's 6 rivers na para sa komunidad. Saan pupunta yan? Sa itong toxic pit. Mula nang maupo nung nakaraang taon sa DENR, malinaw ang posisyon ni Lopez laban sa open pit mine tulad ng Tampakan. July 2016, ipinatigil ng DENR ang operasyon ng Tampakan Mine. Prove it! Sa video na ito, binanatan din niya si Finance Secretary Sonny Dominguez na dati na niyang nakabanggaan sa issue ng pagmimina. I'm really worried, because Sonny Dominguez is asking for investments for extractive industries. And yung pamilya niya he has investments here in Tampakan. So you want investments here? And then, okay, he will die, I will die, we will all die, but this will be here forever. Sinubukan naming kunan muli ng pahayag si Dominguez tungkol sa mga banat ni Lopez pero wala pa siyang tugon. Dati nang itinanggi ni Dominguez na may investment ang kanyang pamilya sa Tampakan Mine. I was involved in mining in two times in my life. One was between 1999 and 2003. When I was the CEO of PASAR. The second involvement I had in mines was in 2006 when I was invited to rehabilitate Rapu-Rapu mine. Since then, I have had nothing to do with mining. I have no mining interests. I personally have no investments in mines. I have no... Noon pang Disyembre ang Environmental Compliance Certificate ng Ipilan Mining. Pero ayon sa Ipilan Mining, may nakain silang motion for reconsideration at dahil wala raw tugon ng DENR, ipinagpatuloy ang pagpuputol ng mga puno. Jessica, hanggang ngayon ay hinihintay pa rin natin ang pahayag ni Finance Secretary Sonny Dominguez hinggil sa mga naging pahayag ni Gina Lopez tungkol sa Tampakan Mine, maging sa mga ang mga pahayag din ni Lopez laban sa kanya. Jessica? Clarification, Dano, yung mock-up na ginamit ni Gina Lopez to illustrate her point on Tampakan Mining, ano yan, nakaset up kaya yun sa bahay niya, personal niya itong endeavor, or may kasama ba siya dyan? Kasi, di ba, wala na siya sa gabinete, but she's still doing this. Jessica, yung based dun sa video, because this was done 2 days ago, if we're not mistaken. So this was around the time na hindi na siya DENR Secretary. So walang malinaw na kumbaga declaration kung saan ito ginawa, kung saan sinute itong video na ito. Although dun din sa video, meron din siyang makasama na
sinabi niya no, na mga NGOs from Mindanao, may ilang mga personalidad siyang kasama doon sa video na galing Mindanao ayon sa kanyang pakilala. So itong mock-up na ito, most likely, if we're not mistaken, no, ay ginawa ito at her own disposal, on her own accord, and together with NGOs. Pero yung kanyang posisyon dito sa Tampakan Mine, very, very consistent. Sa kanyang naging posisyon, even nung DNR Secretary pa lang siya, kung matatandaan natin, it was around July 29, 2016, nung ipakancel niya o ipasara niya itong Tampakan Mine, no, ipatigil itong naturang proyekto, Jessica. Doon naman sa nangyaring putulan ng mga puno sa Brooks Point, tama ba yung dinig ko, Dano, sa report mo na kinancel yung permit? So, na allowing that mining company to cut down trees. So, ibig sabihin, may inisyong permit sa kanila and then they cut down the trees and then ngayon, kinakancel yung permit na yon. Ganun ba? O sinususpend yung permit na yon? Ganun ba yon? Jessica, it is a suspension nung tree cutting permit. Kasi yung isa daw dun sa mga naging findings per the Brooks Point LGU, meron kasing condition dun sa permit na kung magpuputol ka ng puno dun sa tree cutting permit within 353 hectares lang. Parang ang according to the LGU, no, yung naging basis ng suspension nitong permit na ito, yung mining company ay parang nagputol daw beyond the 353 hectare allowance. Tapos nagkaroon din ng well, if you can call it discrepancy, a discrepancy dun sa consultations, public consultations with the stakeholders na isa dun sa mga kondisyon bago maibigay itong tree cutting permit. Something that Ipilan Mining is basically saying na nagputol nga sila ng mga puno pero it's within the 353 hectare limit. At sinabi din nila, no, kagaya ng ating nabanggit kanina, ay meron din naman, naghain naman daw sila ng motion for reconsideration pero dahil wala pa daw tugon mula sa DNR, kaya naman daw ipinagpatuloy pa rin daw nila yung pagputol sa mga puno until, well, kanina nung mismong si now DNR Secretary Roy Simato na ang nag-issue ng suspension ng naturang permit na yon sa kanila, Jessica. Okay, clarification. Kung wala silang violation, bakit sila kinancel o sinuspend yung permit? Diba? They're saying they stuck to the agreement. The 353 lang yung pinutulan nila ng puno, 353 hectares. Pero sinuspend pa rin yung kanilang permit. Anong basihan ng suspension kung sinasabi na wala silang naging violation? Ang sinasabing parang basis ng suspension nitong permit is yung pagputol ng puno was beyond the 353 hectares. So parang lumalabas, hindi lang siya within the permitted area, nag-overstep. Kumbaga, yun yung sinasabi ng LGU dahil ang LGU na, mga opisyal na ng mga LGU ang dumulog sa DNR saying na nag-overstep nga daw ang itong kumpanya dun sa kanilang allowable area na kung saan sila pwedeng magputol ng puno. Kung matatandaan din natin, isa rin doon sa talagang ikinagagalit, no, ni Gina Lopez nung makalawa, no, na, around the time na hindi na siya DNR Secretary, yung isa daw doon sa mga naputol na puno, siglo na raw yung tanda. Pero basically, if we go to the permit itself, ang sinasabi daw is ang pagputol is beyond the area and hindi rin daw naging sufficient or hindi rin daw nakapag-conduct ng public consultations dito na kailangan daw dun sa permit. So yun yung isa dun, yun yung ilan sa mga naging basis nitong pagsilbi ng suspension ng tree cutting permit, Jessica. Kasi kung may violation at na-suspend man yung permit to cut down the trees, paano yun? Parang huli ng lahat, di ba? Nakapagputol na. Hindi na maibabalik yung mga puno na naputol. Ibig sabihin, dapat siguro may SOP sila, di ba? Pag nabigyan ng permit, yung isang kumpanya to cut down trees, may mag-supervise man lang. Kasi how do we know whether they will stick to the provisions dun sa permit na in-approve for them? Like, in this case, yung local government unit, the mayor mismo, hindi raw makapasok dyan. Umaalma, nagpo-protesta yung mayor. In the meantime, putol na yung mga puno. Kung may more than number of trees na naputol kesa dun sa stipulated dun sa kanilang permit, paano pa yun? Huli na ang lahat, patay na yung mga puno, di ba, Dano? Tama, Jessica. Kung titingnan nga natin, no,
at the very least, if we look at the other side of the coin, kung na-suspend yung permit, and if there was really that design or that plan to cut beyond the allowable hectares, kung na-suspend na yung permit, hindi na lalong lalawak pa yung yung area kung saan mapuputol yung mga puno. Then again, it's also noteworthy to specify at this point, no, na yung naging posisyon nitong si DENR Secretary Roy Cimatu na kung ano yung bagamat sinabi niya na uunahin daw niya yung environment or yung other environment issues katulad ng pollution before mining, sinabi rin niya na kung ano man yung estado ngayon nung closure orders para doon sa mga minahan at kung ano man yung mga violations na nakita ng DENR doon sa mga existing o yung sa mga dati na nilang nakitang violations, status quo muna ito at pag-aaralan nila itong mga naturang or closure order na ito at ipagpapatuloy daw nila yung mga nasimulan na ni Secretary Gina Lopez. In the meantime, maganda ring makita ito in the future kung magkakaroon nga ng SOP, kung magkakaroon nga or kung mareretain nga itong mga procedures na inilatag ng dating liderato ng DENR pagdating sa mga issue na ganito, katulad nga nitong pagpuputol ng puno. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Sa Davao City, muling binanata ni Pangulong Duterte ang ilang media company. Nagbanta ang Pangulo na sasampahan niya ng reklamo ang ABS-CBN dahil sa hindi raw nito pag-ere sa kanyang campaign ad nung eleksyon. Wala pang tugon ang ABS-CBN kaugnay sa huling banat ng Pangulo. Binira rin ng Pangulo ang pahayagang Philippine Daily Inquirer. May report si Trisha Zafra. Nito lang mga nakaraang buwan, halos sunod-sunod ang banat ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ilang media company dahil umano sa kritikal nilang pagbabalita kontra sa administrasyon. Iginit ng Philippine Daily Inquirer na naging patas sila sa kanilang pagbabalita. Wala namang tugon ang ABS-CBN sa mga banat ng Pangulo. Kanina sa groundbreaking at launching ng AFP-PNP New Housing Design and Modalities in Davao City, muli niyang binanata ng ABS-CBN. Ang galit ay may kinalaman daw sa 2.8 million pesos na halaga ng TV ads na binayaran daw pero hindi inere ng ABS-CBN noong panahon ng kampanya. I'm telling you now, I will be filing charges of multiple syndicated staffer. Muli ring binanata ng Pangulo ang Philippine Daily Inquirer at sinabing kukunin na ng gobyerno ang Mylong property sa Makati na nirentahan ng Sunvar Realty Development Corporation sa Napocor ng 25 taon. Ang Sunvar ay pagmamay-ari ng mga pamilya Rufino at Prieto. Ang may ownership interest sa Philippine Daily Inquirer. Matapos kasi ang 25 taon, hindi na pumayag ang Napocor na i-extend ang kontrata. Pero sabi ng Sunvar, sila ang may exclusive option na rentahan ito muli ng 25 taon. Yung propiedad ng tao ng gobyerno sa panahon ko, isa sa uli ninyo. Return it to the government. You got that property for 25 years for its song. Then another 25 years as a sweetheart deal. It ended several years ago. Ang ginawa ninyo, mag-file ng kaso. Lumabas din ang hinanakit ng Pangulo laban sa mga komentaryo ng media. Mukhang pera. Tapos kung mag-editorialize kayo, yung mga komentaryo ninyo, kami ang masasama. Actually, kayo ang magnanakaw eh. Kung may press freedom daw ang media, may freedom of expression din daw siya. Malaya raw siya magpahayag ng galit sa media. Kayong taga-media. You know, you want to know my sentiments? Salamat. Patuloy na kinukunan ng GMA News ng pahayagang ABS-CBN. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Sunvar na nasa korte na ang kasong ito at bilang isang good corporate citizen, ipagtatanggol na raw nila ang posisyon nila at irirespeto anuman ang desisyon ng korte. Nagsalita rin ang Pangulo patungkol naman sa hindi pagtanggap ng Pilipinas sa halos 14 billion pesos na ayuda mula sa European Union. It was not my idea initially. It was the decision of Carlos Dominguez III, Finance Secretary. Taga-Davao yan, kababata pa yan. I'm bright. Look, President, if you accept the money,
They will have the right to question where the money and interfere. Huwag kaming maliitin. Take your money. We will survive. Mula rito sa Davao City, Tresha Zafra, GMA News. Basbas na lang ng NFAC o ng National Food Authority Council ang hinihintay para masimulan na ang pag-angkat ng bigas. Private rice exporters mula sa ibang bansang magbibid sa i-import na bigas ng NFA. May report si Leigh Alves. 250,000 metric tons para sa government o NFA importation at 805,000 metric tons para sa private importation ang inirerekomenda ng National Food Security Committee na angkating bigas ng bansa. Basbas na lang ng National Food Authority Council ang hinihintay para gumulong ng importasyon. Kailangan ding aprubahan muna ng NFA Council ang terms of reference na gagabay sa government importation. Sa ilalim ng piniling importation mode ng NFA Council na tinawag nilang Government to Private Importation o International Open Tender, private rice exporters mula sa ibang bansa ang magbibid sa angkatin ng NFA. Kaya nga sinabing open tender, kahit na sino ay pwedeng magbid from other countries. Mas marami magbibid at sana ay mas maganda ang aming presyo na makuha. Bukod sa private rice exporters, mungkahi ng NFA, buksan din ang bidding sa mga government counterpart ng NFA sa Thailand at Vietnam, ang tanging dalawang bansang may kasunduan ng Pilipinas para sa rice importation. Kapag aprobado na ng NFA Council ang terms of reference, ilalathala na sa dyaryo ang bidding announcement. Kailangan ding tumalima ang bidding sa RA 9184 o ang Government Procurement Reform Act. 28 days ang proseso, pera pang shipping, kaya ang bagong tansya ng NFA sa unang bahagi na ng Hulyo darating ang aangkating bigas. 18 days naman ang proseso sa government to government. Mas maikli ang proseso dahil dalawang bansa lang ang magbibid, ang Thailand at Vietnam. Sa nakalipas na 3 taon, government to government importation mode ang ginagamit ng NFA. Mas simple yung G2G dahil dalawang parties lamang ang kausap natin. And doon naman sa procedure na yun, doon sa G2G, meron din naman presence ng COA doon. Kahit G2P o G2G, nakadepende raw ang presyo ng bigas sa presyo ng bidders. Nag-iiba-iba raw talaga ang presyo ng bigas, depende sa demand at supply. Giit ng NFA, walang rice shortage, lalo't katatapos lang ng tag-ani. At sa oras daw na may matunugan silang manipulation ng presyo at supply. Kung may mga senyales na may mga hoarding at hindi na reasonable ang pagtataas ng presyo ng commercial rice, it is our mandate na magbisita sa lahat ng mga warehouses para ma-check kung talagang mga traders ay meron pa talagang mga stocks. Naghain na rin ng resolusyon si Senadora Cynthia Villar para repasuhin ang rice importation policy ng gobyerno. Nagiging problema natin kung private ang mag-i-import, sinasabayan nila ng smuggling. Leigh Alves, GMA News.